nagkaroon ng walang mabuting ugnayan ng pamilyang Montague at Capulet. Ang pamilyang Montague ay nagkaroon ng anak na nagngangalang si Romeo, samantalang sa pamilyang Capulet naman ay si Juliet. At lumaki silang dalawa na puno ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang mga magulang. Ay, kaibigan, tayo nag-buhay. Para sa isa. Yeah. Lumalakas ka na, Romeo. Ngunit, aabot ka ba sa lakas ng kagaya ko? Hihilan mo ko po rin. Pagkat ako hindi matatalo, kami kailan. Ay siya, ako'y aalis na aking kaibigan. At ako'y may gagawin pa. Kami ba pag-ibig? Bata ba ba ang araw, malungkot ang hapang mga oras? Anong pag-ingat ng aking minamahal? O nag-aaway ng pag-ibig? Ang pag-ibig na nagalit? O kahit ano sa wala nang gagalit? Ito, ang pag-ibig kong pag-ibig na walang nadarama. Bakit alam ko sa babae mo sa maliit? Diba, ganda ni Grace naman ang tao ng isip. Lalo kung may mga hinagahan. Sa paglimot, di mo umaaring duruan. Gayon din ang binibining kay gandang pagmasdan na si Juliet na nagmula sa pamilyang Capulet. Pag-aasawa ay isang karangal lang, hindi ko pinapangarap. Bata pa sa gulang kong 14, banggit ni Ina. Mga dalaga dito ay nagiging ina na. Sino si Paris? Isang lalaki raw na gapong ko? May ibig ko kaya ang Ginoo? Hangal kong magitin nga ito, ang pag-ibig ko. Sa piging mamayang gabi, siya'y makikita ko. Sa magbasa ng aklat ng kay Paris na mukha. Sana nga ay matagpuan ang itinitip na kagandahan ko. Ang payapang paglalakad ni Romeo at Mercutio ay natigil ng may isang Ginoo na lumapit sa kanila at itinakita ang pulan na kanyang daladala. Mga Ginoo, tingnan ninyo itong imbitasyon para sa ang lahat ay naanyahan na tumanong sa malaking kasilahan. Maganda ito kaibigan, tayo dumalo dito. Ngunit, hindi ba may mga kapulit yan? Teka, ulit man wala, tayo dumalo dito. Panigurado tayo magsisya dito. Maraming salamat. Sumapit ang gabi, patagong dumalo sa kasiyahan si Romeo kasamang matalik na kaibigang si Mercutio. Sa dekorasyon pa lamang ay masasabing pinaghandaan ng gabi iyon. Naggagandahang dalaga at patitipon ng kalalakihan ang bumubuo sa kasiyahan iyon. Dinagdagan lang siya ng gray sa gitna. Liwanag ng tangilaw, sa pagduduro niya ay lumanap. Para sa'yo nakabitin sa pisngi ng gabi. Ang kamahal dito, ito yung lugar niyo. Dapat dapat gabitin magkatuwa ang mahalaga. Para po tinalapatin kasama ng mga uwa. Ibig nito sa piling ng mga kama. Kasi kung sa'yo, kasi kinatusan siya, upo. Hindi ka kamay kong malapang, tagahan niya yung tipo. Gusto ko ba niya, ha? Tapin mo ang mata, pagkatatuloy ka na yung Ito'y sa tinig, marahil isang Montague. Bakit ka pa rito ang alipin
masaya? Sa ngalan ng libi at pangalang akin at hindi masama ka sa lahat. Tiyo, ito ay ating kaaway, isang magkabyo, isang buhong na dahil sa gantay ng marito upang tipakit lang ang kasayahan ito. Ito ba ba? Siya nga, silong yung buhong. Kasi agad ako. Parang maging ang tunay ang akin. Dahil sa taglay ng agal at tila sa kalbuti, kahit ibayad sa akin ang yaman ng buong bayan, kahit hiligilig siya sa kailangan. Pati siya na. Pagkanauli na isang buhong ay ang kapiyan, hindi ko siya mapagsasagaan. Magtatagal siya! Bakit yo? Yan ang sabi ko! Alis dyan! Ako ba ang Panginoon dito o ikaw? Alis dyan! Nais mo sumikat? Nais mo ikaw masusunod? Pagpasensya pinilit ko sa galit na pagkayaw, nanginginig sa tagi sa lakas kong mga laban. Ako ay aalis, subalit ang galit ko sa maiwas at maiwan yung matamis ay magiging makaintalubos. Tama ng kamay kong hindi malapas. Hindi ba ng banal? Parang sa nilalapas. Ang mga lapis ng dalawa ay namumulang mamamatay. Magalit na mamamatay, ikaw ay nagkakasala. Sa kamay mo, perspektibo ng anak ng ina. Mga santoy may kamay, nag-iisip ang mga lakay. At ang pagdadakuparan ay parang kalitan. Ngayon, sinta ko, wala ang gawin ng lagi na gawin ng pangkamay. Sila di balangin yung mga paniniwari, hindi siya nakay. Kung ngayon ay nasa akin lahat ang sala sa iyo. Saan ang buwan sa labi ko? O saan ang manandin na hindi nakit? Ang saan ang hindi balik? Ito ang pinag-aralan mo. Senorita, nais ka makausap. Sino ang kanyang ina? Aba, Miranda, ang nanay niya ay pinagpuntahan. Siya ba'y kapulit? O sa mga kapalaran, ang buhay ko'y utang ng aking kaaway. Ang aking natatakot ko. Lalo na kung hindi mapakali. Kapag ba si Juliet, ay napagdidinaan nitong magtungo muna kung may balkonahe. Baka sa kanyang mga mukha ang ngiti. Habang payapa siya nagpapahangin, ay hindi niya napigilang kausapin ang sarili at ilang araw ay sinubot din pagtingin kay Rome. Oh, Romeo! Romeo! Itanggiang iyong amat ang pangalan itakwil mo. O kung hindi, isumpa mo nga ako'y iniibig at hindi na ako magiging Catholic. Hindi pa kaya ako? O yun din ay sumugot. Pangalan mo lang ng ang masasabi ng kaaway ko. Ikaw ay ka rin kung hindi ka man Montague. Ano ang Montague? Hindi kamay, hindi paa, ni braso, mukha o anong uri pa ng katawang tao. O magpalit ka na ng pangalan. Ang rosas kung pagkataan, sa ibang kaguri mananatiling mabango ang pangalan. Susundin kong wika mong bitawan, tawagin mo ang mahal, at pumuli kong bipinyagan. Buhat ngayon, hindi na ako magiging Romeo. Sino ka bang nakapugli sa gabing madilim na nakatuklas ng aking ligid? Sa pangalan, hindi ko malaman kung paano papakilalayain ko tarungan. Ang ngalan ko, Sintang Mahal, ay kinasusuyahan ko pagkat gawin isang kaaway mo. Kung susulat yun, ay pupulitin ko. Hindi pa nalalanghap sa daang kataga nang sinabi na bilang yan, ngunit alam ko na yata. Hindi ka ba si Romeo at isang Montague? Hindi ang kahalaman. Kung pamumulan yun. Paano ka na pa rito? Sabihin sa akin at sa anong ganito. Pader dito ay mataas, mahirap akyatin, at kung iisipin, ang buok ay kamatayan. Pag nataguan ka rito, na sino mong aking kasamahan? Yun nagtuyang pader sa bakbak ng pagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi mo pipilin ng batong umahadlang. Ginagawa ng pag-ibig ang bawat kaya ng gawin. Kaya ng mga hindi na nabasa. Pag nakita nila, ay papatayin ka. Minsan mo naman, ay basta ako sa mga. Mawala ng buong mundo. Huwag ka na lamang makita rito. Halin ang talukbong ng gabinda ng sa akin. Hindi baling magatuwa nila ako. Yun ang mga mamahal. Sino nagturo sa'yo ng maganda? Ang pag-ibig niya ang nagturo sa akin ng Richard. Hindi na ko naman para pinigil siya na pamala. Oo, pwede mo.
pag-ibig ay pagkakita. Kung akala ako'y madaling makulit, ang totoo, labis akong magmahal. Ngunit, magtiwala ka. Lalo akong magiging matapat kaysa mga makiwaga dahilan sa puso. Binibini, ako'y nanumpa sa ngala ng buong ngayon na nagtutulong ng sila sa lagang nalilitong kong baboy. Huwag kang mangako sa buwan. Na buwan-buwan nagpapa. Baka ang pag-ibig mo naging tayo sa isa. Na bigla na lang nawawala. Bago masangit ang pumipitla, paalam na mahal. Iwan mo ba ang ganitong hindi nagsisiyan? Ano kasi yan ang maaari mo ngayon ay makamsa? Kaya na tayo dapat sa bagay ang suma. Ibinigay ko na sa iyo ang aking bagong Patuloy mo ba? At saan dahil na muli mong bilay? tataputin kita. Ang kagandahan loob ko'y kasing lakot na basa. Ang pag-ibig ko'y kasing lalim, walang hanggan. Magtiwala ka mga tapos sa isa. Maghintay ka, ako'y magbago. O gabing lugang pinagpala. Ako'y nangangamba na baka ito'y pangalat sa pangarap lamang. Masyadong pa nito upang mali sa tuhanan. Minsan kita at paalam. Nung tunay na hangarin ng pagmamahal at hanggang. Sabihin sa akin saan lagi ng buhay. Ang handog ko'y kaimanan sa buong daigdig kita. Ngunit, kung hindi wagas ang iyong hangarin, itungo ang iyong pagsulok at ako'y tawanan. Bukas ay magpapasulat. Buhay sa mga kalito. Adiwas, mahihilig. Sa pag-uusap nila ngayon, ay madali na magkakasunduan na magkasisahan na patagon tumungo sa padre upang magtibayan ang kanilang pag-ibigan. Kahit na alam nilang sila'y nasa murang edad pa lamang at mali ito ay tinuloy pa rin nila. Sa nag-aalam nilang pag-iibigan ay walang makakahadlang. Pagpalain ng langit itong maganda na gagawin upang pagkatapos sa pagsisi, huwag natin kapatid. Amen. Amen. Ngunit ka naman ang lungkot na darating. Ako na naman yung patatamoy, hindi nagayigin sa sandali siya yung kilaya. Ang marahas na ligaya ay may marahas na hanggahan. At ako'y pulbura lumamatay sa pagsumbay. Nagahalikan inuubos at ang pulot na matamis ay lubha dahilan sa sarap na nakasusuya. At ang tamis ay lubha na nakasisira ng panlasa. Kaya't pagtimpi ka sa pag-ibig. Ganito ang mahabang pagsisika. Para sa aming dalawa, si Romeo ang pasalamat sa inyo. Pinagin ako sa kanya. Salamat naman. Juliet, kung kalibihan ko kagaya ng aking ipunin at ang kayahang iyong angkin. Ako ko rin mayaman, isasabi-sabi. Yaman ang pinamangya, hindi pala. Pulungin mo ang parang mayaman. Ngunit, ang kinis nila, ako lang. Madali natin tatapusin na, pagkat di kayo nararapat bayain. Matapos ang kanilang kumpaan ay makalipas pa lamang ilang araw, ay mayroon namang masamang balita ang dumating. Sa pagitan ng Montague at Capulet ay nagkaroon ng pag-uumlapanan kung saan marami ang nakikita ng buhay. Ito naman ay mabilis na narating sa prinsipe. Prinsipe! Prinsipe! Si Tibad na nahulog kay Romeo ang kamay. Si Romeo na nagsabi sa kanyang panumalay na walang kwenta ang pagkatalunan. Itong lahat, sinabi niya ng buong inahon. Maaamo ang tingin at yukot ang tuhod. Hindi makapayapa sa pusong mapusok ni Tibad, labingi sa payapang panawagan. At parang isang sundaro'y tinabing ng isang kamay niya ang kamatayang malanig. At saka ipinalit na ikalawang kamay ni Tibad na ang dahilan ay higsing taglay ay biglang gumanti. Isang hindi nasaksak ni Tibad ang lumagot sa buhay ng matapang si Mercutio. Kumaykay at takbo si Tibad at saka binalikan si Romeo na bago lang nakaisip na gumanti dito. Para sila ang tindan na nagtagis. Bago po nakuha ang armas upang sila nabubuhan, ay tumakbo si Romeo. Ito ang katotohanan.
mamatay man si Benvolio. At dahil sa kasalanan iyan, siya'y aking papatapong biglaan. Palayasin agad si Romeo. Katapusan niyang araw pag siya'y nahuli. Iligpit ang bangkay kang utos ko ay sindihin. Ang away na kamamatay sa pagtindak sa salamin. Masusunod ang utos, Prinsipe. Kumalat ang balitang ipapatapon si Romeo sa buong bayan hanggang sa makarating ito kay Juliet. Sa labis na lungkot ay ninais niya mag-isa muna. Sa kanyang pag-iisa ay pumasok sa silid ang kanyang mga magulang. Aking anak, alam kong minamahal mo ng lubos si Romeo. Ngunit siya ay kaaway ng ating angkan. Ang pag-iibigang mayroon kayo ay dapat nang marahil siya na matay sa katilan, kailangan na maputol ang pag-iibigan ninyo dalawa. Juliet, ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo na ang lalaking yun ay hindi babagay sa'yo? Napag-usapan na namin ng iyong ina na ipapakasal ka namin sa iba. Kay Paris ka ikakasal, anak. Ang lalaking iyon ay higit na mas bagay sa'yo kumpara kay Romeo. Alam namin ang iyong ama na magkakaroon ka ng magandang buhay sa pamilya. Ayoko magpakasal sa sino man yung pants na yan! Si Romeo lang ang aking iniibig! Huminahon ka na, sasaktan na ang ating anak. Manahimik ka dyan. Pabayaan mo pagsabihan ng anak natin. Ikaw naman, sa ayaw at gusto mo, ipapakasal kita kay Paris. Tandaan mo ako ang iyong ama at lahat ng aking nagustuhan ay susundin mo. Wala ka nang magagawa kung di pakasalan si Paris. Huwebes ng umaga, ako'y nagmamadali dahil ipapakasal sa taong hindi pa man lang nanligaw. Ay naku, ama, tinako. Tingin sana ang mga salita ko. Ako'y nagpapasalamat dahil hindi pinagmamalaki ang kinampuotan ng lahat. Ina, huwag mo akong talikuran. Kung hindi, ay handa ang kamang pakasal sa madaling naninginan na kay Tibal na hinihigaan. Ako'y pupunta kay Padre Lawrence upang ay kumpisar ang kay tatay na itinagal. Dahil sa balitang iyon, ay nagdaling pumunta si Juliet sa padre upang humingi ng payo. Paano nga ba makakontra ang plano ng kanyang para sa Kapatid ko ang ako'y nababahal ng labis itong pag-isip. Narinig ko ang kailangan at hindi mo pinigilan sa Huwebes natin ang bote at iyong paksalan. Huwag mong sabihin ng narinig niya. Sabihin man lang na tama ang nangyari. At sa tulong na lang sa inyo kay gagawin natin. Huwag mag-atupi. Kung ayun sasabihin naman ay hindi maganda, magustuhin mo na lang na magka. Kung may ka, matuwad pumayag ni Paris pakasal. Miyerkules bukas at bukas na rin. May gakang isa. Matapos pumadka, kunin ang garampang ito at ang lamang alak naman ay tungkain mo. Matapos ang usapan ni na Juliet at ng padre, ay agad-agad siyang umuwi. Sumunod nito ang sinabi ng padre. Makalipas pa lamang ang ilang oras ay pumasok sa silid ang nurse. Madali niya ginising, akala niya natutulog na si Juliet. Binibini. Ano ba binibini? Juliet, ano ang nakabilis? Magara ang nagit at nahigaw. Kailangan gisingin ka. Binibini! Ano ba ang binibini? Juliet! Naku, naku, naku! Tulong! Tulong! Ang binibini ko'y patay! Okay, sawi! Bakit pa ba ako'y sinilang? Kumuha ng alak! Madali! Aking Ginoo! Aking Dinan! Araw na kasumpa-sumpa! Malungkot!
Pinipili. Salita ng ito ay kumalat sa buong bayan. Ang marami ay nabigla dahil sa mga balita ito. Si Baldassar at nagkakatiwalaan ni Romeo ay matuloy at bunga sa kasalukuyan si Benito. Kaya tira mga pangyayari sa Verona. Gusto ko ipakita reaction niya sa Balitang buwan sa Verona. Baltasar, ano yung sabi? Wala ka bang dalang sulat na buwan sa padre? Kamusta ang aking dina? Mabait ba ang aking ama? Ang mga yung natanong. Kamusta ang aking Juliet? Walang magiging mo kabako ng puti ang kalagayan niya. Kung gayon mabuti, sino walang magiging masama? Ang bakal sa libingay na mamayapa at ang mga kalubay kasama ng mga akin. Nakita ko sa inibig ng tubagi. Gayon ba? Kung gayon ay humarang ng mga bituin. Alis ako ngayon din. Wala ka bang dalang sulat na sa'yo ipadala, padre? Wala po, mabuti ko po. Anong dapat kong gawin? Pinalala ko. Isang budikaryong sa dakong ito nakatira sa basin ko. Madaling nagtungo si Romeo sa tahanan ng botikaryo. Sa kadesperadong makasama si Juliet habang buhay, ay humiling ito sa botikaryo nang hindi kapani-paniwalang kahilingan. Butikaryo! Sino ba tumatawag na kay lakas? Nakikita kong ikaw ay mahirap. Ito ang apat na tundukado. Bigyan mo ako isang laso na kakalat sa buong katawan ng ilinom nito. Mayroon na akong lason. Ngunit parusa ng batas na magtuwing kamatayan. Sino magbili ng pakaas? Ang mundo at batas ay hindi mo kaibigan. Walang batas sa iyo'y magpapayaman. Huwag mo malagi sa hirap, labagin ang batas. Kunin mo yan. Ay, ihalo mo ito sa kahit anong tunaw at saka inumin. At kung alakas mo yung iba ng 20 katao, ikay biglang mamamatay. Sa kabilang banda naman ay si Juan na nagmadaling pumunta sa simbahan at sabihin sa padre na hindi nakarating kay Romeo ang mahalagang sulat na pinadala niya. Banal na Padre Franciscano, kapatid ko, samantalang humahanap ng kasama. Tinakuan ng pintuan at di kami pinalabas. Kaya't ang bilis ng pagtungo ko sa matwa ay nagiging agad. At sino nagdala ang sulat mo para kay Romeo? Wala akong mapagdala. Malungkot na kapalaran, ang sulat ay hindi biro, kundi mayroon ginanabang mahalagang bagay. Kapag namang pumasok sa libingan ni Juliet si Romeo, habang kinakausap niya ang walang tunay na dalaga, ay hindi niya napigilang sabihin kung gaano niya kamahal ito. Ang mahal ko. Ang asawa ko. Ang kamatayang humigop ng buklutan sa iyong hininga. Dito na ako tatahan. Dito na ako tatahan. Kasama ng mga uod na iyong utusan. Dito ka nagaganapin ang pamamahingang walang hanggan. At ang kasunduan kung kayo matayang walang hanggan. Tapat na botikaryo, ang iyong lason ay mabisa. Isang halik, ako'y mamamatay na. Ano ito? Nasa na nakita mo sa ng kanyang pagkamatay? O inubos niya mo lamang lang dinira para sa akin? Hahagad ko ang inday. At baka sakali may natira pang lason upang magasin ang buhay ko. O mabutihing pananaw! Tumimo ka at hayaan akong mamatay! Hindi kalaunan ay kinitig na din ni Juliet ang sarili niyang buhay nang makita ang minamahal na wala ng buhay. Isa na namang masamang balita ang kumalat sa bayan ng Verona. Ang magkasintahan ay magkasabay na inatid sa kanilang huling handungan. Ang araw ng kalungkutan sa mga
kanilang mga magulang. Lungkot naman ang atin ito sa pamayanan ng Verona. Hanggang sa dulo ay pinatunayan na magkasintahan ang kanilang sinumpaan. Sa padre na mahalin ang isa't isa hanggang sa kanilang huling hininga. Ay, diyan mo na kayo.